So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, medyo meron po tayong na-overlook dito po sa 16 na abogado na kinuha ni Sara Duterte sa impeachment trial niya. Bali, ang tawag nga nila dito ay Sara Sweet 16. Kasi po, ang pinupoint natin dito, no, may mga abogado po si Sara na posibleng may kinalaman po sa confidential fund, no, ng OVP at saka ng DepEd. So ang point natin dito, no, kung itong mga abogado po na to ay may kinalaman nga po sa confidential fund, no, kung paano ito na-disburse or baka kasabwat pa nga, baka lang nga, paano sila matatanong ngayon sa impeachment court kung sila po ay abogado ni Sara? So gets nyo ba, no? Para makuha natin yung point natin mga kababayan, ito, no, nabalita ito from Billionaire News Channel. Sabi dito, Sara Sweet 16. Di ba? Ito yun eh. Vice President Sara Duterte has formally tapped the Fortune Narbasa and Salazar law firm to represent her in the upcoming Senate impeachment trial. In the filing submitted to the Senate on June 16, her counsel reserved the right to raise jurisdictional procedural objections during the proceedings. So may drama silang objection, di ba? Ano ko ba? Former Comelec Commissioner Rowena Guanzon earlier, no, wala tayong pakialam kay Guanzon, walang kwentang tao yan. So ngayon mga kababayan, so ito nga po yung Sara Sweet 16. Okay, ngayon magpo-focus po tayo ngayon dito sa dalawa. Yan. Kay Michael Wesley Powa at saka kay Reynold Monsayak. Okay. In the first place kasi mga kababayan, tandaan po natin, no, na isang law firm po ang kinuha po ni Sara. Ito nga po yung Fortune Salazar Narbasa law firm. Pero nakakapagtaka dito mga streetwise do, itong si Michael Powa at saka si Raymond Monsayak, hindi po sila miyembro, hindi po sila parte ng opisina ng law firm po ni Fortune. So, ba't sila kinuha? Di ba? At tandaan din po natin mga kababayan, no, na ito si Michael Powa at saka si Reynold Monsayak, naging USEC tsaka ASIC po ito ng DepEd. Para makuha natin yung point, no, continue pa natin, sabi pa dito. Okay. Okay, ito pala si Michael Powa, no? Si Michael Powa, mga kababayan, hindi po siya parte ng Fortune Law Firm. Siya po ay may sariling law firm, no? Yung Powa Himala Bertuccio Law. Siya to eh. Mga kababayan, hindi naman po bawal, no, na gawin ni Sara yon na isang law firm tapos merong outsider na iba. Hindi po yun hindi naman bawal yon. Pero ang point natin dito, napaka-coincidence naman, no, na yung isa or dalawang outsider po sa isang law firm na kinuha ni Sara, naging member po ng gabinete ni Sara. Di ba? It's getting interesting para sa akin, no? Kasi medyo na-overlook po natin to, no? Okay, so ngayon, tandaan natin to, no? Si Michael Powa pala, ito, basahin natin to, August 19, 2024. Okay. Attorney Michael Powa, former Undersecretary and Chief of Staff of the Department of Education, DepEd, no, will now serve as the spokesperson of the OVP. So mga kababayan, tandaan po natin, no, na yung confidential fund po ni Sara Duterte, no, na maanumalya ay galing po ito sa OVP at saka DepEd. At yun din po yung ahensya na kinabibilangan din po ni Michael Powa. Hindi lang siya basta-basta employee eh. Hindi siya basta-basta employee ng OVP tsaka DepEd eh. Siya po ay dating undersecretary at tsaka chief of staff. Ano ba yung chief of staff? Kanang kamay po ng secretary. So, alam yun, medyo malamang gets yung point ko eh. Kasi mga kababayan, kapag chief of staff ka ng isang secretary, di ba? Halos lahat po ng galaw po sa DepEd, alam mo. So ngayon, medyo nare-raise po yung question na may kinalaman ba si Michael Powa dito po sa pag-disburse ng confidential fund ni Sara Duterte sa DepEd? May kinalaman din po ba si Michael Powa, no, dito po sa pag-disburse din po ng confidential fund sa OVP? Kasi po, ano siya? Ano bang niya? Spokesperson din po siya ng OVP. Di ba? Nakukuha niyo yung point. So ngayon, para malaman po natin kung may kinalaman ba si Michael Powa
Diyan po sa pag-disburse nga po ng confidential fund sa DepEd at saka sa OVP, kailangan siyang tanungin. Ang tanong, paano nga siya tatanungin kung abogado siya ni Sara? Di ba? So, ayan po, no? Na-raise na po yung question po na yan. Actually, matagal na, no? So, lawmaker's question po was role in VP Sara's impeachment legal team. So, nabalita ito, no? Nung March pa nga eh. So, sabi dito, administration lawyer on Tuesday expressed doubt about the inclusion of lawyer Michael Powa, former spokesperson of Vice President Sara Duterte in the legal team representing her in petition pending for the Supreme Court. So, hindi na siya basta-basta ngayon nagpetisyon sa Supreme Court. Supreme Court si Michael Powa kasi nung March pa nabalita ito eh. Hindi lang po siya basta-basta nagpetisyon sa Supreme Court, parte pa po siya ng defense team ni Sara Duterte. Yung Sweet 16 nga. Oh. So sabi dito ni Asidre, no? I already anticipated that Attorney Michael Powa will be member of legal team because they can hide from the principle of lawyer-client confidentiality, Asidre told reporters in Filipino in virtual presser. Okay, the Tingog lawmakers suspected that the move is another attempt to deflect public attention from mounting issues tied to the alleged misuse of confidential fund which have remained unanswered to date since being exposed. So ngayon ang point natin dito, sorry hindi ko pala nailipat, no. Ito pala 'yon. sorry hindi ko nalipat, ito pala. Ayoko nang ulitin 'yan. To. Yan. Oh, lawmakers question Powa role in VP Sara's impeachment legal team. So ayan 'yon. Ito yung binabasa ko kanina. Yan, blah 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 whatsoever. So ngayon to yung sinasabi natin dito, no. Yung lawyer-client confidentiality. Kasi mga kababayan po, meron po talagang principle itong lawyer-client confidentiality na for example, no, alam po ng isang lawyer kung may kasalanan ba o wala yung kliyente niya. Yun nga lang, dahil nga po sa lawyer-client confidentiality, hindi pwedeng expose to ng lawyer. Di ba? At kung ito po ay expose po ng lawyer, pwede po madisbar yung abogado. So pati rin po si Michael Powa din po is nakakulong din po dito po sa lawyer's client confidentiality. 'Di ba? So ayun ang question natin. 'Di ba? Napakagandang strategy nito, 'di ba? Nahiya pa si Sara, dapat si Sulaika kinuha niya ring abogado, no, para wala na, 'di ba? Para wala nang mapiga, no? So ngayon mga kababayan, no. So actually no, nung tinitingnan ko nga po itong Sweet 16 ni Sara ng mga abogado, may isa pang pangalan na lumabas, itong Reynold S. Monsayak. Okay? Bukod kay Michael Powa, kinuha niya rin palang abogado si Reynold Monsayak. Same case din po sila ni Michael Powa. Si Reynold Monsayak po, hindi rin po siya miyembro, hindi rin po siya parte ng Fortune Narbasa Salazar Law Firm. O, di ba? So, si Reynold Monsayak po, a senior associate and class valedictorian from San Sebastian College of Law with prior experience as acting chairman of the Presidential Commission of Good Government. No, PCGG ka pa naman pala, no? So ngayon, itong si Monsayak pala, ito malupit, no? Noong 2023. OVP spokesperson Monsayak appointed ASIC of DepEd. Di ba? Naging ASIC din po siya ng DepEd. Oh, what a coincidence. So ngayon, nangyari ito noong November 29. So, Vice Presidential Spokesperson Reynold Monsayak is now the new Assistant Secretary of the Department of Education. Di ba? So, Monsayak, a lawyer, revealed his reassignment to the DepEd in his official Facebook page on November 29. So, sabi dito, no, sa paglipat ng kagawaran ng edukasyon mula sa Office of the Vice President. So ngayon, same din pala ng kaso ni Michael Powa. Dati rin palang parte si Monsayak ng OVP, tapos lumipat ulit sa DepEd. At 2023 po, no, ito po yung mga panahon na namumudmud po ng confidential fund si Sara Duterte kung kani-kanino man. Oh, what a coincidence na naman. Di ba? Oh, di ba? Sabi dito, kulit niya, di ba? Parang galing mo talaga, no?
Galing mo gago eh. No? Galing ni Sara gago, no? So sabi dito, okay, sabi dito, Monsayak served as spokesperson of Vice President Sara Duterte since June 2022. So, ito po, 2022, ito po yung, andito po yung confidential fund na 125 million. O, dyan po nangyari yan. Until he assumed DepEd post in October 1 this year. So, 2023. So, sakto po, no, 2023, dito rin po, namudmud si Sara ng confidential fund na worth 500 million pesos. O, di ba? Duterte is the country's education chief, a post she hold in the concurrent capacity. Di ba? An informed source who is privy about Monsayak transfer said she was moved to DepEd, allowing the resignation of retirement of some undersecretaries and assistant secretaries in the agency. Di ba? So, at least I think you get my point, no, kung bakit ganon. So ngayon, kasi ang point dito mga kababayan, no, ito hindi naman natin sinasabi na kasabwat itong dalawa na to sa nakawan sa confidential fund. Pero ang point natin dito, napaka-coincidence din po, no, na kung kailan nga po nagkaroon ng anomalya sa confidential fund ni Sara, sa DepEd, tsaka sa OVP, andun din po sila. Di ba? Spokesperson o kaya chief of staff. Tapos ngayon, eventually, no, kasi dapat sila po yung isa sa mga tinatanong eh. Di ba? Tandaan po natin na, di ba, nung nagkaroon po ng ng investigasyon po sa House, no? Diyan nga po kay Joel Chua. Hindi po nila matanong si Michael Powa noong mga panahon po na kasi nga po si Michael Powa noon nag-resign na. So ang laging palusot nga po ni Michael Powa noon, hindi niyo na ako pwede tanongin kasi resign na ako. Di ba? So at least you get the dynamics ng ng ginagawa ni Sara. So ngayon mga kababayan, no, ang gusto ko pong itanong po sa inyo diyan sa Team Replay, no. Kayo po ba, naniniwala po ba kayo na posibleng kaya kinuha itong mga abogado ni Sara? O kaya kung bakit kinuha bilang abogado ni Sara itong si Michael Powa at si Reynold Monsayak? Kasi nga po, para po itago po yung kanilang nalalaman. Dito nga po sa paggasta nga ng confidential fund ni Sara. Or baka naman, lang to, coincidence lang to. O baka, di ba? Baka nag-iisip lang tayo na kung ano-ano. Yan na, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan, di ba? And then yan din po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, at kung hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Yan. Tara, so pa-comment na po sa baba, no? So thank you mga Streetwise, no? So kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.